Audrey! Ay, Diyos ko! Agad na naputol ang mainit nilang halikan. Namumulang napayuko si Audrey habang ang asawang si Jake ay bakas sa muka ang pagkabitin. Agad na umalis si Nanay Rosa at hindi na nahabol pa ni Audrey. Nakakahiya. Kagatlabi niyang bulong at tinakpan ang namumulang muka saka umalis sa harap ng asawa. Ano nakakahiya? We're married. Natural lang na makita nila tayo naghahalikan. Kahit na. Kung hindi ba tumating si Nanay Rosa, baka may milagro nang nangyari. So, you're expecting us to do it, huh? Namula siya sa tinuran ng asawa. Inilapag nito ang bowl sa lamesa at hinawakan siya sa magkabilang bewang. Let's continue then. Ano ka ba? Mahina niya ito itunulak sa dibdib. Mahiya ka nga. Baka may makakita pa ulit sa atin. Hinila niya isang upuan at umupo. So? What's wrong? I told you, we're married. Tigilan mo ako. Kumain ka na, baka malate ka pa. Nangingiting umupo ito sa kanyang tabi at sumalok na rin ang pagkain. Nasa garden sa Audrey kasama sina Sally at Martha. Naisipan niyang tulungan ng mga ito sa pagdidilig ng mga halaman. Si Jake naman nasa kanilang kwarto at naghahanda na sa pagpasok. Alam mo, Ate Audrey, mas bet ka namin kaysa dun sa dating nobya ni Senyorito. Sabat ni Martha habang hawak ang isang gunting at pinuputol ang mga patay na dahon. Oo nga. Haba, sa sobrang maldita noon, ay gusto pa kaming palayasan dito. Hindi naman siyang amo namin. Pagsang-ayon ni Sally na hawak ang isang hose. Baka naman may dahilan siya kaya nagawa niya iyon. Naku, ang sabihin niya kamo, gusto niya lang masolo si Senyorito at mabili lahat ng luho. Saka ate, halata namang ipinambabayad niya lang ng utang ang pera ibinibigay sa kanya ng Senyorito at ibinibili ng kung ano-ano. Napipilitang umiti siya sa mga ito. Hindi niya naginatungan ang mga ito at baka kung saan pa mapadpad ang usapan. Kinuha niya isang basket na naglalaman ng mga bulaklak at isa-isang inilagay sa mga paso. Pagkababa ni Jake ay kapapasok lang ni Boyet. May dala itong pala at maputik-putik pa. Gayon din ang suot itong pantalo na tinupi hanggang tuhod. Good morning po, Senyorito. Bati nito sa kanya. Tinanguan niya lamang ito at kinuha ang susi ng kotse sa tabi ng vase. Napansin niyang may nakalagay doong bagong pitas na mga bulaklak. Pabalik na si Boyet nang tawagan siya ni Jake. Boyet, where's Audrey? Nasa garden po, kasama po si Sally at si Martha. Nagtatanim. Ayaw pong paawat eh. Kamot dito sa ulo. Lumabas ng bahay si Jake at nakitang may hawak na basket ang asawa at masayang nakikipagkwentuhan sa mga kasama. Habang papalapit ay pinagmamasdan niya ang dalaga. Nakasuot ito ng floral dress na aabot hanggang itaas ng tuhod at nakasandals. Simple lamang tingnan ngunit napakaganda nito sa babae. May ilang dahon na ang sumabit sa maalo nitong buhok. Lumapit siya sa mga ito at tumikim. Natigilan naman ang dalawa sa paghahagikik samantalang ang asawa ay hindi ata siya narinig. Oh, why did you stop laughing? May mali ba sa sinabi ko? Mukha naman talaga siyang si Red sa Angry Birds kapag seryoso mukha niya. Muli itong tumawa. Tama bang naririnig niya? Siya bang pinag-uusapan ng mga ito? Tumatawa pa rin ang asawa at hindi ata nararamdaman ang presensya niya. Muli siyang tumikim at sinadya niya iyon lakasan dahilan ng biglang paglingon nito sa kanya. Jake! Alis ka na ba? Nautal nitong sabi. Tinignan niya lamang ito. Biglang nakaramdam si Audrey ng kaba. Nakatitig lamang ito sa kanya at blanco expression sa muka. Narinig niya at ang usapan nila. Itinaas nito ang kamay dahilan upang mapapikit siya. Inaasahan niya na baka saktan niya siya dito dahil sa sinabi ngunit naramdaman niyang may tinatanggal ito sa kanyang buhok. Nagmulat siya ng mata. Baka naiinitan ka na dito. Here, wear this. Isinuot dito sa kanya ang sombrelong hawak. I'll go now. Baka gabihin ako ng uwi. Call me if you needed something. Si Nanay Rosa na bahala sa inyo. Anito at hinawakan siya sa kanyang baba at ginawaran ng magaang halik sa labi. Napatitig siya rito dahil sa pagkagulat. Bye. Ngiti nito at kinuha kay Boyet ang susi ng kotse sa kaumalis. Kinikilig naman na lumapit si Sally at Martha kay Audrey at tinukso ang babae na hanggang ngayon ay nakatanaw pa rin sa papalayong sasakyan ng asawa. Naku, ang sweet pala na sir.
Ngayon ko pa lang siya nakitang ngumiti ng ganoon. Napakurap sa Audrey ng ilang beses. Hindi niya mapigilang mapaisip sa itinuran ni Jake. Baka nagpapanggap lang ito dahil hindi pa alam ng mga tao sa rest house ang totoo sa kanila. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at ramdamang mabilis na pagtibok ng puso. No, Audrey. Pigilan mo. Hanggang kaya mo. Tandaan mong hindi ikaw mahal ni Jake. Pinili ka lang niya dahil wala siyang choice at ganoon ka din. Abalang nagtitipas sa kanyang laptop si Jake nang pumasok si Victor. Kaibigan niya ito simula pa noong college at ngayon ay katuwang niya sa pagtatayo ng bago nilang business. Any news, Victor? For now, ganoon pa din. Wala pa ring lead kung sino yung nagbigay sa inyo ni Audrey ng party drugs na hinalo sa ininom niyong wine. Wala din sa list ng mga caterers ng gabing iyon na lalaki. Nagtanong na ako kung may nakakakilala ba sa lalaki. Hindi daw nila kilala ito dahil lahat naman daw sila sa team ay magkakakilala. Kay Victor siya nang hingi ng tulong upang paimbestigahan ang sabuatan na nangyari noong gabing iyon sa party. Malaki naging epekto nito maging sa kumpanya nila. Ang ibang investors and associate nila ay umatras dahil maaari din silang masali sa issue at alam niyang may kung sino ang gustong sumira sa kanyang pangalan kaya may nagsabotahe sa pangyayari to make a big damage to their name and company. Marami silang natapakan at nais maghiganti noong mga panahong lumalago na ang business nila kaya maaaring isa sa mga ito ang may pakana noon. How about the witness? Ayaw niya magsalita. For sure, inalok iyon ng malaking halaga ng taong iyon or tinakot. Thanks, Vic. For now, kailangan natin mas lalo mag-ingat sa galaw. Anytime, ay gagawa ng paraan ng mga iyon para siraan ang pangalan ng company. Sa oras na malaman ko kung sino man ang taong iyon, he will pay for this. Nagtagis ang kanyang bagang at mas lalong humigpit ang kanyang pagkakahawak sa ballpen. 3 linggo ang lumipas simula nang tubira sila ni Jake sa bahay nito. Nasanay na rin siyang pakitunguhan ng mga tao roon gayon din ang asawa. Gigising siya na maaga at ipaghahanda ito ng umagahan. Sa tanghali tinutulungan niya si Sally at Martha sa mga gawain at si Nanay Rosa sa kusina. Pag uwi ni Jake ay sabay silang maghahapunan at saglit na manonood o magkukwentuhan sa sala. Sa gabi ay kadalasang bigla na lamang siyang yayakapin ng asawa mula sa likuran at papaliguan ng halik na nauuwi sa romance. Tiniklop ni Audrey ang librong kanyang binabasa. Magang umalis si Jake at hindi na siya nakapagluto ng breakfast para dito. Sa office na lang daw ito mag-uumagahan. Inayos niya ang kumot at higaan. Pagkababa inaabutan niya si Nanay Rosa na may hawak na payong at sa isang kamay naman ay pitaka. Good morning, Nanay. Saan po kayo pupunta? Oh, iya. Mamamalengke ako ngayon. Gusto mo ba sumama? Sige po, magbibihis lang po ako. Bumalik siya sa kwarto at nagbihis. Simpleng itim na leggings and plain shirt lamang ang kanya isinuot. Medyo hapit sa kanyang katawan ang suot na damit at mahalata ang kurba. Hinayaan niya lang na nakalugay ang maalon niyang buhok saka nagsuot ng tsunelas at lumabas ng bahay. Nakita niya si Nanay Rosa at Boyet na nakasakay sa isang owner-type jeep at hinihintay siya. Kinapa niya ang cellphone sa bulsa ng kanyang leggings at itinext ang asawa. Halika na, Audrey! May di-deliver pa sa Boyet sa bayan. Nandiyan na po. Sigaw niya at tumakbo palapit sa mga ito. Nagbabasa ng isang dokumento si Jake sa kanyang opisina nang tumunog ang kanyang cellphone, hudyat na may nag-text dito. Audrey? I'm going with Nanay Rosa. Mamamalengke sa bayan. Kasama namin sa Boyet. I-deliver daw ang mga gulay. Baka mapadaan kami dyan. May gusto ko bang kainin for lunch? This woman. Kung alam mo lang kung anong gusto kong kainin. Ngiti niya habang nagtitipan ng ira-reply. Naks, sino ba yung ka-text mo? Tapapangiti ka pa dyan. Tukuso ni Victor na kapapasok lang. Jake. Nan, huwag na kayong pumunta dito. Uuwi din naman ako na maaga. Told Boyet to buy some seeds and feeds para sa rancho. Pagkatapos mag-reply ay bumalik siya sa pagbabasa ng dokumento. Ibinaba ni Victor ang mga hawak na papeles sa kanyang table at tiningnan ng seryoso mukha ng kaibigan. So, sa Audrey ba? Nagtaas ito ng tingin at tiningnan siya ng masama. Itinaas ni Victor ang 2 kamay bilang pagsuko. Okay. Sabi ko nga wala akong pakaalam. O baka naman lalaki. Biglang napatakbo palabas ng opisina si Victor nang biglang may lumipad na stapler.
Hoy, grabe ka! Stapler yun! Alam mo bang pwede masira ang gwapo kong mukha? Silip niya sa pinto bago tuluyang umalis nang muling bumato si Jake ng ballpen. Habang nasa biyahe, napansin ni Nanay Rosa na kanina pa kinukutingting ni Audrey ang cellphone nito. Iha, sinabihan ka tapos mo kanina kapatipan ng tipad dyan. Ipinaalam ko lang po kay Jake na pupunta ho tayo ng bayan para mamalengke. Nga pala, Boyet, pinasabi ni Jake na bumili ka daw ng mga buto at feeds para sa rancho. Copy, senyorita. May rancho po pala ang rest house? Tanong niya kay Nanay Rosa. Ay, oo, meron. Kita mo ba yung lumang gate sa likod bahay? Tumango siya rito. Yun ang daan papuntang rancho. Naku, kung makikita mo lang ang rancho, parang nasa probinsya ka lang. May mga alagang hayop sa Jake para mas madaling makapunta roon. Saka senyorita, kung makapunta ka roon, may lawas sa dulo at kubo na pwede mong pagpahanginan. Sabat ni Boyet habang nagdodrive. Itinigil nito ang sakyan at bumaba. Bubuksan na sana niya ang pinto nang ito na ang magbukas para sa kanya. Salamat. Inalalayan siya nitong bumaba, gayon din sa Nanay Rosa. Nanay Rosa, mauna na ho kayo. Magbababa pa po ako ng mga ito. Hawak nito sa mga basket na naglalaman ng gulay at prutas. Baka matagalan pa po kayo kung hihintayin niyo pa po ako. Sige. Kami na lang mamimili ng ipinabibili ni Jake. Hintayin mo na lang kami dito. Halika na, Iha. Pagpasok sa isang eskinita ay bumungad sa kanila ang maingay at buhay na lugar. Dinig din ang mga tawanan at panghihikayat ng ibang tendera sa mga mamimili. Naglakad sila ng konti at lumapit sa nagtitinda ng mga isda. Hey Rosa, himala, ngayon ko na lang ulit napunta rito. Bungad sa kanila isang babaeng may hawak na kutsilyo at isda. Oo nga pasensya na, ngayon lang umuwi si Jake, kaya bibili ako ng mga stock sa bahay. Umuwi na Senyorito Jake? Singit ni Laika na kikay sa suot na polka dot na damit at suot na ribbon sa ulo. Sino ba yung kasama mo? Tanong ni Aling Linda kay Nanay Rosa. Nilingon ni Nanay Rosa si Audrey na abalang inililibot ang paningin sa paligid. Asawa ng alaga ko. Ganda, di ba? Nalaki ang mga mata ni Laika sa narinig habang kinakausap ang isang mamimili. Asawa? Asawa ba ka mo ni Jake? Abay, nung huling kita ko doon iba ang kasama. Yung babae pagka-arte-arte at pagkasungit-sungit. Kung makakapit, dahil paalinta akong dumikit. Pabulong na wika ni Laika sa tabi ng ina dahilan para lumingon ang dalawang ginang sa kanya. Ay, ate, ano pong inyo? Agad niyang sabi na maramdaman ang tingin ng dalawa sa kanya. Si Becca? Mika? Erika. Sagot ni Nanay Rosa. Oo, Erika nga. Asan na yun? Naku, matagal nang wala na sila, na Jake. Iyan. Nguso ni Alan Linda sa babaeng nakatingin kung saan. Mukhang katulad din ng dating nobya ni Jake. Naku, hindi. Napakabait nitong batang ito. Hinawakan ni Nanay Rosa ang bisig na Audrey dahilan para mapatingin dito ang huli. Audrey? Si Linda. Dating nagtatrabaho sa rancho. Linda? Sa Audrey. Nice to meet you po, Aling Linda. Magiliw ni Audrey na bati at naglahad pa ng kamay sa ginang. Nagpahid muna ng kamay sa Aling Linda sa suot nitong apron bago tanggapin ang kamay ni Audrey. Kinagagala ko ring makilala ka, Iha. Inaasahan ni Aling Linda na ipapahid ni Audrey ang kamay nito sa damit nito ngunit pinagsaklop lamang nito ang mga kamay. Iniabot ng isang tendera kay Nanay Rosa ang isang plastik ng isda ngunit sa Audrey ang kumuha noon. Naku, Iha, ako na't balansa iyan. Agaw ni Nanay Rosa sa plastik ng isda ngunit hindi ito ibinigay ni Audrey. Okay lang po, Nay Rosa. Ngiti ni Audrey sa ginang. Para saan pa po ang pagsama ko sa inyo kung hindi ko kayo tutulungan? Taas dito sa plastik na hawak. Itong batang ito. Sige na, Linda. Mauna na kami. Hinila na ni Nanay Rosa si Audrey. Muling umiti si Audrey kay Aling Linda bago sumunod kay Nanay Rosa na ikinatulala naman ni Aling Linda. Lumapit sa kanya ang anak na si Laika habang sinusundan ng tingin ang papalayong figura ng dalawa. Ma, sino ba yung kasama ni Aling Rosa? Hindi siya sinagot ng ina at nakatingin pa rin sa dalawa. Ma! Muling tawag niya rito. Ha? Kako, sino yung kasama ni Aling Rosa? Ano?
Si Audrey, asawa ni Senyorito Jake. What? Matinis na tili ng dalaga. What ka dyan? Itiko mo yung bibig mo. Sakit mo sa tenga. Ani ng ginang at kumuha ng isda at inilapag sa sangkalan. Asawa yun ng baby Jake ko? Mas maganda pa ako doon kung tutuusin. Magkatapos doon lang sa babaeng yun napili magpakasal ng baby Jake ko. Hindi ka titigil o isasaksak ko itong isda sa bibig mo? Banta ng ina at itinutok sa kanyang isdang hawak na wala ng kaliskis. Napairap at napahalukip-kip na lamang ang nayayamot na dalaga. Patuloy na tumitingin sa mga bilihin si Nanay Rosa at Audrey. Noong unang lumakad ang ginang habang nakasunod si Audrey dito. May napansing umiiyak na bata sa Audrey at mukhang nahiwalay sa mga magulang nito. Nay, teka lang po. Anya habang hindi inaalis sa mga mata sa bata at lumapit dito ngunit hindi iyon narinig ng ginang. Hey little boy, are you lost? Tumingala sa kanya ang umiiyak na bata at marahang tumango. Pumantay siya rito at pinunasan ang mga luha nito sa pisngi gamit ang likod ng kamay. Stop crying na, Kanina ko pa po hinahanap si mama pero hindi ko po siya makita. Singhot dito at nagbabadyan tumulo na naman ang mga butil-butil na luha. I'll help you to find your mama, okay? Tumayo siya at hinawakan ng maliit itong kamay. Di pa man sila nakakalayo nang may biglang pumalo sa kanyang kaliwang puwet. Hey! Lingon niya dito. What's wrong with you? Kunot noong tanong niya sa lalaki na kaitim na sando at may mga tattoo sa mga braso. Sumipol ang isa sa likod at hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Umigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ng batang kasama. Wala pa bang nakapagsasabi sa'yo, miss, na napaka-sexy mo? Wika ng lalaking pumalo sa kanyang puwitan at akbang hahawakan siya sa balikat ngunit mabilis niyan tinabig ito. Aba, palaban! Tawa ng isa pang kasamahan nito. Huwag niyong saktan si ate o isusumbong ko kayo sa barangay. Sigaw ng batang kasama niya. Hoy, Totoy, umuwi ka na lang at hanapin ang mama mo. Huli nagsitawanan ang mga ito. Huwag ka na magpakipot, Miss Ganda. Alam mo, may alam akong masarap puntahan. Hinawakan siya sa kanyang braso ng lalaking nasa kanyang harapan at pilit na sinasama. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Pagpupumiglas niya ngunit hindi sapat iyon para makawala dito kaya itinulak niya ito dahilan upang mabitawan siya. Nakatayo si Jake sa harap ng bookshelf sa kanyang opisina nang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito at sinagot. Yes? Wait. Calm down. What? Okay, papunta na ako dyan. Pinutol niya ang tawag at kinuha ang coat na nasa swivel chair at mabilis na lumabas ng opisina. Mr. Sando, cancel all my schedule today. Putol niya sa sekretaring si Maya at agad na sumakay sa elevator. Anyari doon? Lapit sa kanya na isang co-workmate niya. Ewan ko, wala naman sinabi. Pero nakapagtataka kapag nasa opisina na si Sir, hindi na yun mapapa-estorbo kahit na kanino. Baka asawa niya. Oo nga, baka manganganak na. Kaga. Hampas sa kanya nito nang hawak nitong folder. 1 buwan pa lang silang kasal, no? Ba't nag-iinarte ka pa? Malakas na hablot na lalaki sa kanyang braso. Nabitawan niya ang bata lalaki at pilit na kumakawala sa pagkakahawak nito sa kanya. Let me go, please! Help! Sigaw niya upang makatawag pansin sa mga tao ngunit habang papalayo sila ay konti na lamang ang dumadaan sa bahaging iyon. Tulong! Sigaw ng bata lalaki at tatakbo na sana nang hablutin ito na isa pang lalaki sa damit. Huwag ka nang humingi ng tulong, Totoy. Kaya na namin to. Tawa nito nang nakakaloko. Ano ba? Let me go! Patuloy na pagpupumiglas na Audrey nang may magsalita sa kanilang likuran. Let her go! Mapanganib nitong wika na ikinatigil at lingon nilang lahat. Baka sa tindig nito ang otoridad na nagsasabing marapat lamang itong sundin. Ang mga mata nito ay walang emosyon na animoy. Pag tinitigan ka nito ay hahandusay ka na lang sa kinatatayuan mo. Boss! Nauutal na sabi na lalaki may hawa kay Audrey. I said, let her go! Ulit nito sa sinabi. Naramdaman ni Audrey ang unti-unting pagbitaw sa kanya ng lalaki. Nasapon niya ang kanyang braso dahil sa sakit. Nawala lang ako ng ilang buwan? Balik gawain niyo na naman kayo? Boss, hindi po. Nagkakatuwaan lang po kami Nonsense!
Sigaw nito na ikinayuko ng mga barumbadong lalaki. No, go! Ayoko nang makikita o malalaman ulit na nagugulo kayo dito. Understand? Yes, boss. Pasensya na, Miss Ganda. Hingin pa umanihin sa kanya ng lalaki at umalis kasama ang mga kasamahan nito. Nilapitan sa Audrey ng batang lalaki at pinantayan ito. Are you okay? Nag-aalalang tanong niya dito. Tumango ito at lumingon sa lalaki nagligtas sa kanila. Kuya, maraming salamat po sa pagligtas sa amin. Kung hindi po kayo dumating baka kung ano na pong nangyari. You're welcome, young boy. Ngiti nito at ginulo ang buhok ng batang lalaki. Tumayo si Audrey at hinarap ang lalaki. Pinagmasdan niya ito. Matangkad ito at well-built ang pangangatawan. Mapapansin iyon dahil sa suot nitong black shirt na halos pumutok na ang manggas dahil sa laki ng mga muscles nito. Nakasuot din ito ng gray na jogging pants at running shoes. Mukhang kagagaling lang nito sa pagjo-jogging dahil sa butil-butil na pawis sa noon nito. But it didn't bother. It makes him more fresh na parang kagagaling lang sa ligo. Foreigner ito dahil sa buhok nitong blonde na hinagod na lalaki pataas sa noo at nakangiting tumingin sa kanya. Don, checking me? Nakakalokong ngiti nito kay Audrey na ikinaiwas niya ng tingin. Come on, hatid ko na kayo. Hindi na. May dala kaming sasakyan. Nakapark sa labas. Oh, then, samahan ko na lang kayo sa sasakyan niyo. Muling ngiti nito. Muling napaiwas ng tingin sa Audrey at hindi niya alam pero naiilang siya tuwing umingiti itong tumitingin sa kanya. Tumigil sila ng paglalakad sa tapat ng sasakyang dala nila Audrey. Humarap siya sa lalaki na kasunod sa kanila. Again, thank you for saving us, Mr. Wilson. I'm Wilson. Ngiti nito at naglahad ng kamay. Mr. Wilson, I'm Audrey. Tanggap niya sa kamay nito at gumanti ng ngiti. You're welcome, Audrey. Ilang segundo silang nakatitig sa isa't isa habang magkahugpong ang mga kamay. Hindi alam ni Audrey sa sarili kung bakit hindi niya maialis sa mga mata dito. Animoy nahihipnotis mo siya ng mga bughaw nitong mata at ngiti. Ramdam ni Wilson ang malambot na palad ni Audrey na nakadaob sa kanyang palad. Ang matamis nitong ngiti na nakapaskil sa maamo nitong mukha ang dahilan kung bakit hindi niya maialis sa mga paningin dito. Simple lamang ito kung titingnan pero napaka-feminine. There's something in this woman. Mama! Naputol ang mahikang bumalod sa kanilang dalawa sa pagsigaw ng batang lalaki. Tumakbo ito papunta sa isang babaeng papalapit sa kanila. Marco! Yakap nito sa anak. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang bibitaw sa kamay ni Mama, diba? Napadako ang mata nito sa kanila saka lumapit. Kayo bang nakakita sa anak ko? Opo, ma'am. Sagot ni Audrey. Maraming salamat sa inyo ng nobyo mo, Iha. Baka hindi ko na nakita itong anak ko kung hindi dahil sa inyo. Naku. No problem po, ma'am. Putulin sa kanya ni Wilson at inakbayan siya. Masaya po kami makasama kahit sandali ang anak ninyo. Ngiti nito kay Marco bago bumaling sa kanya. Mama, you know what? Kuya, Naputulan sa sabihin nito nang sumanyas dito si Wilson na esekreto na nangyari. What is it, baby? Tanong na ina. Kuya and ate are so sweet like you and papa. Ngiti ni Marco sa ina. Tatanggalin na sana ni Audrey ang kamay ni Wilson sa kanyang balikat na mas lalo siya nitong ilapit pa dito. Maraming salamat ulit sa inyo. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. No worries, ma'am. Okay lang po. Ngiti ni Audrey sa ginang. Sige, mauna na kami sa inyo. Ngiti rin ito sa kanya at lumakad kasama ang anak. Muling lumungon sa kanila si Marco at kumuway bilang pamamaalam. Ganon din ang ginawa ni Audrey at Wilson. Tiningala ni Audrey ang katabing lalaki na nakangiti pa rin sa papalayong mag-ina, saka lumingon sa kanya. What? Nagtatakang tingin ito sa kanya. Your hands, Mr. Wilson. Pwede mo na akong bitawan. Sorry. Inalis nito ang kamay mula sa pagkakaakbay at tumarap sa kanya. I thought he was your son. No. Naiiling natawa ni Audrey. I saw him crying kaya nalapitan ko siya. Then he told me he was lost. Teka, kilala mo yung mga lalaki kanina? Sort of. Wait, are you okay? Hurt? Gusto mo dalhin kita sa ospital? Nag-aalalang tanong ni Wilson sa babae. No need, I'm okay. Ngiti ni Audrey. Napadako ang tingin ni Wilson sa namumulang braso ng babae. Hinawakan niya si nito na ikinakagat labi ng huli. No, you're not.
Muli niyang baling sa mukha nito ngunit napako ang kanyang tingin sa mga labi ni Audrey habang kagat-kagat nito iyon. Napaiwas ng tingin si Wilson ng di oras. Hey, okay ka lang? Namumula ka? Tanong ni Audrey kay Wilson na hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nahagip ng paningin ni Wilson sa isang kamay ni Audrey na may singsing. You're Mary... Senyorita! Sigaw na kung sino na ikinalingon nilang dalawa. Si Boyet, kasama si Nanay Rosa. Mukhang hinahanap si Audrey ng mga ito. Senyorita! Akala namin... Nahahapong lapit sa kanila ni Boyet. Calm down, Boyet. Hawak ni Audrey sa balikat nito. Usap-usapan ngayon sa palengke na may binastos na naman daw yung mga barumbado sa looban. Akala po namin... Kayo yun. Diyos ko, Iha. Pinag-alala mo kami ng gusto. Kung saan-saan ka na namin hinanap. Biglang sabat ni Nanay Rosa. Pasensya na po, Nay Rosa. Nawili po kasi ako sa kakatingin. Hindi ko na po namalaya na nahiwalay na po pala ako sa inyo. Pagsasinungaling ni Audrey. Ako po si Wilson. Ako po yung tumulong kay Audrey. Pakilala ni Wilson sa sarili. Naku, Iho, maraming salamat at tinulungan mo ito sa senyorita. Wala po iyon. Sige po, mauna na ako. Bumaling ito kay Audrey at tinuwakan ang kanyang kamay. Hope we will meet again. Adios, senyorita. Anito tinalikan ang likod ng kanyang kamay saka nag-jogging paalis. Hindi nakahuma si Audrey sa ginawa ni Wilson. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso at ang pamumula ng pisngi. Nakatitig pa din siya sa kamay na hinalikan nito saka dumako sa papalayong lalaki. Iha, sumakay ka na at baka maabutan pa tayo ng ulan. Agaw pansin sa kanya ni Nanay Rosa. Binuksan niya ang pinto at tumabi ng upo rito. Pagkarating sa bahay, inaabutan nila si Martha na nag-aabang sa labas. Bumaba na sila Nanay Rosa kasama ang mga pinamili. Martha, ba't nasa labas ka? Asan si Sally? Tanong ni Nanay Rosa. Kasi po, di makatinging tinig ni Martha. Sumilip sa Audrey sa nakabukas na pinto ng bahay. Napakunot ang noon niya nang may makitang figura ng babae na naglalakad papasok sa sala. May tao ba sa loob bukod kay Sally? Opo, senyorita. Nakayukong tugon nito sa kanya. Nanay Rosa, sa likod na lang po kayo ng kitchen dumaan. Ani Boyet. O siya, sige, para maayos ko na rin itong pinamili natin. Binitbit nito ang mga pinamili saka lumakad kasunod si Boyet. Ate, kasi... It's okay, Martha. I can handle this. Tulungan mo na lang sila Nanay Rosa, okay? Ngiti niya rito. Pilit ng ngiti naman ang ginanti nito bago sumunod sa naglalakad na ginang. Pumasok siya sa loob at hinanap ang babae. Natagpuan niya itong prenteng nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng magazine. Napansin siguro nito ang kanyang presensya kaya tumayo ito at nagpaskil na isang plastik na ngiti. Hey Audrey, mabuti naman nakauwi ka na. Umikot ito sa sofa at tumarap sa kanya. Nakasuot ito ng red fitted dress na off-shoulder na pinaresa ng black lacy heels. Pinunasan nito ang gilid ng labi. Pasensya ka na, hindi na ako nakapag-retouch nang dumating ka. Nabura kasi ni Jake ang lipstick ko. But don't worry, katatapos lang namin mag-make love ni Jake. We did it, in rancho. You know what? Sinundun niya pa talaga ako sa bahay para lang masolo. That's why he brings me here. Actually, kahatid niya lang sa akin dito para makapagpahinga ako after namin pagsaluhan ng mainit na damdamin. Also, ayaw niya kasi ako naiinitan. How sweet of him, right? Sumandal ito sa likod ng sofa at naupo roon. Kaso nga lang, imbis na makapagpahinga, nambubwisit yung mga katulong na yan. What was her name again? Sally? Sally, right? You know what? Napakasimple lang naman na ipinag-uutos ko. I told her to get your clothes and put it in the garbage. That easy. Nagbabalak na rin kasi kami ni Jake na magsama, so ginawa ko lang ang dapat. But that bitch, ayaw nito kong sundin, so tama lang nabigyan ko siya ng leksyon. What did you do to her? Ganyan ka na ba kasama para manakit ng ganyan, Erica? Oh no, honey. Ginagamit ka lang naman ni Jake para makuha niya ang mana niya sa mata pobre niyang ama para pagtyagaan habang hindi pa ako ang kasama niya. So ano? How's my fiancé's performance? Masarap pa siyang katabi sa pagtulog? Ha, Audrey? What the hell are you still doing here, Erica? I already gave you what you want. Babe. Sinabi ko lang naman ang plano mo. Natin kay Audrey after this shit.
Lumapit ito kay Jake at sumandal sa dibdib. Now, I'm done. I need to go. Baka sugurin pa ako ng asawa mo eh. See you next time, babe. Anito at dinilaan sa pisngi si Jake. Naiwan naman sa Audrey at Jake sa sala. Walang umiimik at gustong magsalita. Napagdesisyon na ni Audrey na umakyat na sa kwarto. Akyat na ako. Imporma niya at nilisan ng salas. Pagkaakyat sa kwarto ay sinipa ni Audrey ang pinto para sumara at dumiretso sa kama. Tumayo siya sa harap noon at tinawakan ng laylayan ng damit saka hinubad nang biglang bumukas ang pinto. What the heck? Hindi ka ba marunong kumatok? Inis niyang sabi at ibinalik ang pagkakasuot ng damit. Hindi pa man siya nakakaharap ay naramdaman niyang yumakap si Jake mula sa kanyang likuran at ipinatong ang ulo sa kanyang leeg. Hon, let me explain. Hindi umimik sa Audrey at pilit inaalis sa mga kamay nito sa pagkakayakap. Audrey, please, listen to me. Wala tayong dapat na pag-usapan, Jake. Malinaw sa akin na lahat. Arranged marriage lang nag-uugnay sa atin kaya wala kang dapat na ipaliwanag. Tuluyan niya nang naalis sa mga kamay nito sa kanya at hinarap sa Jake. Alam kong galit ka sa akin dahil ako ang dahilan ng paghiwalay niyo ni Erica. Oo, alam kong ginagamit mo lang ako para sa mga plano mo. Ninyo, pinagtitiisan mo habang hinaayos mo pa ang sa inyo ni Erica. Anya rito. Audrey, no! Yakap nito sa kanya. Nagpumigla si Audrey pero hindi siya pinakawala ni Jake. Alam ko lahat, Jake. Malinaw na malinaw sa akin. Bumiyak ang kanyang boses at nagsimulan tumulo ang kanyang mga luha. Sobrang sakit. Napakabigat ng kanyang puso. Alam niya na ngayon ang plano ni Jake. Iyon ay ang gamitin siya nito para sa plano nito upang makasama ulit ang dating nobya. Ilang minuto sila ng ganoong posisyon nang maramdaman ni Audrey ang pagdampi ng maliliit na halik ni Jake sa kanyang leeg. Jake, no! Bulong niya dito ngunit mas sumigpit lamang ang pagkakayakap nito sa kanya at patuloy pa rin sa paghalik sa kanyang leeg. Jake, stop! Tulak niya dito ngunit hindi ito nagpatinag. Jake, ano ba? Hindi ito nakinig at ipinasok ang mga kamay sa kanyang damit. Napapikit sa Audrey at pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ni Erica. Ginagamit ka lang ni Jake para makuha niya ang mana niya sa matapobre niyang ama at para pagtyagaan habang hindi pa ako ang kasama niya. Muling tumulo ang mga luha ni Audrey. Hindi niya kayang isipin na para usan lang pala siya nito habang isinasagawa ang plano. Jake, stop! Tulak niya rito but the man didn't listen. Jake, I said stop! Hindi na siya nakapagpigil at sinampal niya ito. Napatigil ito sa ginagawa at yumuko. Nanginginig naman na lumayo sa Audrey habang lumuluha. Hindi na nito naituloy ang sinasabi at mabilis na nilisan ang kwarto. Narinig na lamang ni Audrey ang paggarurot ng kotse nito palayo sa bahay.